Good morning mga kapatid. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radyo 5 and 1PH. Pinag-aaralan na rin po ngayon ang paglalaan ng special lane sa mga tinatawag na essential workers at cargo para mas mapabilis ang pagdaan nila sa mga checkpoint. Kasunod po ito ng reklamo ng ilang mga delivery truck drivers at frontliners na inaabot po sila ng samsam sa mga checkpoint. Ang sabi po ni PNP spokesperson Bernard Banac na magbubukas sila ng karagdagang lane para rito. At para naman kay Agriculture Secretary William Dar, mas maigi siguro kung may kanya-kanyang lane ang mga kargamento, ang mga essential health workers, pati na rin ang mga kabilang sa skeletal workforce ng iba't ibang ahensya at kumpanya. At para bigyan nga tayo ng karagdagang detalye tungkol sa issue, makakasama natin sa linya ng telepono si PNP spokesperson Bernard Banac. Magandang umaga, sir. Yes, magandang umaga, Jovi, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Okay, alam namin ay kumikilos na po ang PNP para po mabigyan yung mga choke points o malagyan yung mga choke points natin o checkpoints natin, yung mga kanya-kanyang lane, lalo na po yung para sa mga front liners na atin, ng mga health workers. Sir, pero ang sabi po ng Private Hospitals Association of the Philippines ay sana daw ay bilisan ito dahil meron pang ilang mga lugar na nahihirapan silang makadaan. Yes, Jovi, noted na natin yan at binigyan na agad natin ng aksyon. In fact, yung ibang mga arteries na leading to and from Metro Manila ay napakaluwag na ngayon at wala na talagang halos na naantala, no? Wala na nadidelay. Dito na lamang talaga sa NLEX at SLEX ang medyo may counting delay pa. At pinag-aaralan ngayon natin kung paano pa natin na madagdagan ng lane. Dahil pagdating kasi sa may Kamachile dyan sa NLEX at doon naman sa San Pedro, sa SLEX, ay limitado lamang yung espasyo na talagang maaari nating ma-accommodate. So ito ay mga patuloy na pinag-aaralan sa ilalim ng Interagency Task Force paano pa natin madagdagan ng mga lanes. Pero ngayon ay meron na talagang exclusive para na sa mga basic commodities at yung mga emergencies at nakikita naman natin talagang nakakalusot naman. Doon lamang sa mga counting delay ay ito po talagang hindi maiwasan dahil ang bawat sasakyan na daraan ay kailangan pa rin nating ma-check yung kanilang body temperature through thermal scanning, no? Yung driver at saka yung pahinante. Pero yung mga cargo, hindi naman natin na-check na, so nakakadaan na sila. At totoo naman po in fairness, sir, sa mga mga reporters namin kanina, ay medyo mas maluwag na ngayon at nakakadaan na nga. Meron pa kami natsempuan na yung ambulansya ay agad na ipinadaan doon sa lane na yon. At ang talagang tricky po dahil hindi lahat pare-pareho ng size yung choke point. Talagang pwedeng yung iba magkaroon ng kanya-kanyang lane pero merong iba na maliit lamang talaga. Tama, Joby. At depende ito sa lugar na talaga saan located ang ating quarantine control station. Pero rest assured that tinitiyak naman namin sa publiko na talagang ang lahat ay ginagawa ng PNP para po maibsan ng yung pagkakaantala at hindi na po mabalam ang lahat ng ating mga basic commodities at yung mga emergencies ay kagad makarating sa mga health facilities. At ito po ay kasalukuyang ginagawa ng PNP sa kabila na sa kalagitnaan nitong ating enhanced community quarantine. Yes. Sir, maiba ko ng topic dahil alam nyo, mabuting sa inyo na po manggaling dahil maraming mga kumakalat ngayon sa mga chat group na naman ngayon sa social media, yung sinasabing may mga petty crime o kaya may mga krimen na nangyayari sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. So malamang po ay kayo po ang pwede, kayo na po talaga ang pwede magsabi sa amin ng totoong peace and order situation ngayon dito sa Metro Manila. Yes, Joby, at tayo nga nagpalabas na ng pahayag at pinagutos na rin ni PNP Chief, Police General Archie Francisco Gamboa sa ating anti-cybercrime group. Tukuyin kung sino nagpapakalat nitong mga unverified and unvalidated na mga information. At tayo rin nananawagan sa lahat sa atin sa publiko, lalo na yung mga netizens, na maging responsable po sa pag-share ng mga information dahil ang mga maling impormasyon ay nakakapagdulot po ng takot at pangamba sa ating publiko. So ang PNP rin po, Joby, ay talagang nababahala. Nababahala ng mga ilan nating mga netizens sa kagustuhan na
makahanap na paano maaliw ang kanilang mga sarili, talagang ang napagdidiskitahan ay itong social media. So kung ano-anong mga information at chismisan ng nangyari, ang nangyari ay kapag ito ay na-screenshot at na-share at na-query sa iba, Pininiwalaan hindi na, agad. Oo. ayun na nga ang nangyayari. So yung dati kasi nating kwentuhan lang, ay nasa chat gawa Oo nung nga. nasa bahay tayo lahat. So ayun ang nangyari ngayon, Joby, kumakalat, nagba-viral yung mga information na wala naman talagang basihan. So, for the record, wala talagang report na opisyal na nakapasok na meron mga hinarang na sasakyan, may na-hold up o kaya ay pinapasok yung mga villages. Wala, Joby. Talagang pina-check yan kaagad kagabi ni PNP Chief General Gamboa at base sa mga ulat ng ating mga patrol units ay wala naman talagang ganong mga insidente. So ito ang ating katiyakan na binibigay sa publiko na ang ating pong kapaligiran ay maayos at wala po dapat ipangamba. Tayo po ay manatili sa ating mga bahay at habang ginagawa natin ng paraan mapigilan ang pagkalat ng coronavirus. Pero if ever po na meron talaga mangyaring krimen, handa naman rumesponde agad ang ating mga pulis. Yes, Joby, ang PNP ay patuloy na naka-alerto at nagmamatyag sa anumang mga kaganapan at anumang mga tawag o request for assistance ay kagad naman tinutugan ng PNP at hindi natin papayagan na may mangyari na mga krimen habang tayo nakatigil sa ating mga tahanan. So meron tayong mga roving patrols pa rin, patuloy yung mga yan at lalo pa nga nating pinapadagdagan ng ating police visibility. Okay, sir, ni-raise ko po yan dahil in light of yung naging announcement na alam nating normal naman because of yung mga nangyari nga doon sa helicopter. Nagkaroon kayo ng mini reshuffle dyan sa PNP. Hindi naman makaka-apekto ito sa ng seguridad sa ating bayan. Yes, hindi ito makaka-apekto, Jovi. Bahagi lamang ito ng ating administrative function na sa tuwing may mga vacancies ay kagad na pinupunan natin at nagkakaroon siya ng domino effect, no? So nagkakaroon ng pagkakataon yung mga younger and junior officers to move up kapag may mga vacancies at itaas at may mga nagre-retiro. So hindi naman ito nakaka-apekto sa ating mandato ngayon. Okay. So, kamustahin ko na rin po yung mga frontline, so yung mga taga-PNP po na ngayon ay nakakalat po dun sa mga choke points o checkpoints natin. Kamusta po yung mga supply nila doon, aside from yung pagkain, yung pong PPEs nila? Yes, nakarating naman, Joby, at maraming salamat din sa lahat ng mga nagbigay, mga nag-donate, at mga mabubuting loob ay talagang well appreciated ng PNP ang inyo pong mga pinamahagi sa ating mga frontliners. At patuloy rin ang ating relievohan. Every 12 hours ay nagpapalitan tayo ng mga duty nang sa gayon ay makapagpahinga din yung mga nakababad dyan sa mga control stations natin at panibagong energy naman para doon sa mga bagong sampa ng mga naka-duty. So, daytime ay mga bago na naman duty to Joby. Okay, panghuli na lamang po, Sir Banak, ano po yung tungkol doon sa, simple question to ng mga katanungan ng karamihan sa mga nagpapadala ng mensahe sa atin. Natanong nila if ever daw sila ay mahuli na lumalabag sa curfew o napalabas sila, no? O kaya ay lumabag doon sa quarantine guidelines. Ano po ba mangyayari sa kanila? Well, Joby, ito naman ay binibigyan natin ng pagkakataon na sila ay makauwi, no? Kung Okay. sila naman ay lumabas lamang dahil may binili na mga items, no? Ng mga essential items, pagkain, groceries, ay maaari naman gawin ito sa palibot lamang nating barangay o ng komunidad. Huwag lamang tayong lumabas talaga na tumawid tayo sa kabilang syudad o munisipyo. Doon ay talagang may pagkakataon na makukuli tayo kapag insisting tayong tumawid. Pero kung hindi naman, ay sasawiin lamang tayo ng ating PNP. Pero kung sakali talagang merong maaresto, ay ang ating kakasukan niya ay yung Article 151, yung disrespect and disobedience to authorities. So bibigay po namin sa inyo, Sir Bernard, yung pagkakataon para manawagan o kausapin ang ating mga kababayan bilang mga karagdagang panawagan sa kanila. Yes, maraming salamat, Joby. At mula po sa pamunuan ng Philippine National Police sa panguna ni Police General Archie Francisco Gamboa, ang PNP po ay nagpapasalamat sa buong publiko sa ating suporta na inyo pong pinapakita dito sa ating implementation of the enhanced community quarantine. At panatilihin po natin na tayo po ay alerto at safe
dyan po sa ating mga tahanan. At habang tayo po ay nakahimpil sa ating mga bahay, iwasan po natin ang mag-post ng mga unverified and unvalidated information nang hindi po tayo makapagdulot ng takot at pangamba sa ating pong publiko. Kapag mayroon po kayong pangailangan, anything na emergency, ay handa po ang PNP na magbigay ng ayuda at tumugon sa inyong pangailangan sa pamagitan ng hotline 911. Tumawag lamang po at patuloy po ang ating mga patrols para po atiyakin sa inyo na kayo po ay safe dito sa ating panahon ngayon. Maraming salamat, Joby. Maraming salamat po, PNP spokesperson Bernard Bana. The DOTR has launched its own COVID-19 hotline to receive and address transportation concerns during the enhanced community quarantine here in Luzon. Naka-flash po ngayon, mga kapatid, sa inyong TV screens ang mga numero ng Transportation Department. At para po sa mga concerns tungkol sa pagbiyahe, lupa man or tatawag nilang land transportation, mga concerns sa ating mga kalsada at highway, pakidial po itong mga numerong ito, 798-02387. At para naman sa mga aviation concerns, gaya po ng mga flights o kaya naman ay pagdating ng iyong mga mahal sa buhay mula sa ibang bansa, pwede po kayong tumawag sa 798-02391. Kung may tanong naman po kayo sa sea travel, kasama na dyan ang concern sa ports, cargo, and ship operation, ang mga numero dapat niyong tawagan ay 798-02394. Sa mga hindi po nakatutok sa TV screens ngayon, may kita niyo rin naman po ang mga number na yan sa Facebook page ng Department of Transportation. May mga cellphone numbers din po na maaari ninyong i-text 24/7. Kung kayo naman po ay tatawag sa landline, bukas po ang linya between 6 a.m. to 6 p.m. Yan po ang operating hours ng hotline ng Department of Transportation. At para naman po sa mga nababagot sa inyong mga bahay ngayong panahon ng Enhanced Community Quarantine, meron pong espesyal na handog sa inyo si national artist Ryan Cayabyab. Simula sa Lunes, alas 8 ng gabi, pwede na nating mapanood ng live ang ating mga paboritong musikero gaya nila Lea Salonga, Jed Madela, Ice Guerra, Jaya at The Company sa Facebook po yan. Ang fundraising concert na ito ay inaasahan po na tatagal ng 2 o 3 oras gabi-gabi hanggang April. Ang isang ticket ay nagkakahalaga po ng 300 pesos hanggang 10,000 pesos. Ang malilikom na pera ay dodonate sa mga urban poor communities na talaga naman pong apektado ng COVID-19 pandemic. Tech companies are also joining the fight against the global coronavirus infection. At ang tinatarget po nila, fake news at mga maling impormasyon na laganap ngayon. Narito ang quick take mula sa Bloomberg. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Joby Francisco. We are One News.